na. Si Kiko baka mag-swing din muna yan. Oo, Sino si- Yeah, si si Kiko Kiko. nasa swing. Yes. Ganun din ba si Bam? Ang nakikita ninyo? Sa tingin ko si Bam, dahil na-endorse ng iglesia, Aha. baka nandyan. Saan sa dito? Dito. Talaga? Saan tayo eh? Oo. That's going to be a surprise, ha? Yeah. Hindi. Oo nga, yan nga yung sinasabi ko. Kasi nga, itong setup na ginagawa nyo with Linggaw is yung impeachment ni VP Sara ang pinagbabatayan natin. So, kung impeachment ni VP Sara considered na malinaw ang position ng Iglesia ni Cristo dito sa impeachment ni VP Sara, I am sure isa yan sa napagkasunduan nila ni Bam Aquino for endorsement. Kaya si Bam Aquino will not be pro impeachment for VP Sara kasi tatraidorin niya yung iglesia unless traidor talaga siya. Unless tatraidorin. Kaya isa yan sa mga disadvantage ng mga ini-endorse. Diba? Siyempre, magkakaroon kayo ng agreement eh. So kahit gusto mo yung tulad nito, kahit gusto mo yung impeachment, pero dahil in-endorse ka ng INC at sila ayaw nila ng impeachment, no choice ka. Unless nga, sabi ni Boss Dada rito, unless kung tatraidorin mo o lalabagin mo yung kasunduan ninyo, malamang sa malamang hindi ka na makakaulit. At malamang sa malamang hindi ka na manalo uli sa national election. So, yun yung isa sa mga disadvantage, downside ng pag in-endorse ka ng isang malaking grupo, especially ng INC, talagang tatalima ka kung ano yung napagkasunduan ninyo. Unless tatraidorin niya. But it's safe to assume for now na talagang anti-impeachment yan kay VP Sara dahil sa INC endorsement. O ilagay na natin kung ang consensus is swing, di ilagay natin kung ako lang ang babasa dyan. I'm just saying it's a surprise. Yan, dito. Ilagay mo na yung mga alyansa sa admin kasi syempre may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia, mag-aantay. mag-aantay. Dito? Agree rin ako doon. Si dating Senate President Soto ay sa admin? Swing. Sa swing. Sa swing. Agree. Kasi yan, kung maging Senate President. Ako, naniniwala ko, yan si Tito Soto ay magiging swing talaga yan or in the middle. Independent yan. Yan si Tito Soto, parang si Amy Marcos din yan, politiko yan. Gagamitin yan kung sino yung pwede niyang gamitin. Pero hindi mo yan madidiktahan. Si Tito Soto is always been independent and safe. Parang si Loren Legarda din. Laging sa safe side yan mga yan nakalagay. Kaya itong admin na to, sabi ko nga engot din talaga tong admin na to. Sa pagpili ng kanilang mga kandidato na akala nila, ikaw ba naman, Tito Soto ka, mapayag ka, adik. Yung sinusundan mo, di ba? Nanalo ka na Nanalo ka na. Meron ka pang, pagtapos niya, meron ka pang isang termino Another 12 years yan. Nanalo ka na. So, ba't mo pa siya kailangan? Di ba? Hindi mo siya kailangan. Besides, co-equal body ang Senate Hindi ka naman niya pwedeng brasuhin Through the help of the Vice President. Okay. Ping. Para bang Ping? Si Ping, Swing? kasi sinasabi niya, alam mo, wag na tayong mag-impeachment. Si Ping, ako, nasa swing din yan. Parehas yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Si Ping Lacson, si Tito Soto, irrelevant na sila Kasi ito lang yung laman lagi nilang ginagawa They want to be on the safe side. Wala naman talaga yan mga panukala na talagang significant sa buhay natin mga Pilipino. Usually mga panukala niyan, basic lang naman talaga So, at saka naman talaga ito, mga butterfly naman ito talaga Dati galit sa Marcos, naging Marcos. So ngayon, sigurado ako na pag yan nakabalik sa power, yan? Hindi yan magpapasa ilalim kay Bongbong Marcos. Kasi dating mga galit din naman kay Marcos itong mga to. Dating Yan yung katangahang ginawa ng alyansa na gusto nila ma-impeach si VP Sara, pero ang mga pinagkukuha nila sa kanilang alyansa yung mga veterano na, yung mga tagang politiko. Tulad nga ni Tito Soto, ni Ping Lacson, yan yung mga hindi na kayang diktahan yan. Kumbaga marunong gumamit ng politika yan. So, siyempre, kung sino yung nasa pwesto, yun ang kanilang susuportahan. Kuno. Pero sa setup kasi ngayon, after 3 years ni Bongbong Marcos, papunta na siya sa lame duck. Kumbaga, papunta na sa pabulok na pruta. So,
Sino pa ba ang kukuha ng mga bulok na prutas? Siyempre, itatapon na yan, di ba? Siyempre, kung ikaw yung bubuyog o ikaw yung langaw, I mean, bubuyog na lang para kasi langaw, gusto rin sa bulok. Eh. So, kung bubuyog, siyempre, doon ka sa mas fresh, yung mas matamis. So, iiwanan na nila si Bongbong Marcos. At itong election na to, kasi 3 years na si Marcos eh. So, pahina na yan. So, ngayon, ito sila Tito Soto, yung mga veterano na yan, sasama na yan sa palakas. Ramdam na nila yan. Si Sara Duterte, malakas na yan sa 2028. Diyan sila ngayon didikit. Although may 6 years pa sila, pero yung natitirang 12 na re-election sa 2028, mostly dyan didikit yan sa administrasyon ay sa susunod na tatakbong presidente na malakas, which is si Sara Duterte. Kasi kung sino man yung i-endorse ni Bongbong Marcos na magpresidente, malamang hindi dyan sasama yung mga senador, yung mga congressman na tatakbo sa 2028. Kasi alam nila, wala na, basura na, pabulok na si Bongbong Marcos. Kaya napakamali talaga nung ginawang desisyon ni Bongbong Marcos na kumuha ng mga veterano. Hindi niya nabasa yung mga tinatakbo sa utak ng mga politiko na yan. Dati na siyang senador, nakasama niya yung mga yan. Hindi niya pa rin nag-gets dahil nga mahina si Bongbong Marcos. Dating mga hair follicle nga to eh. Kasi kung halimbawa papasok nga si Manny Pacquiao dyan, pupunta yun si Manny Pacquiao dyan sa swing eh. Kasi pare-parehas yung batch na yan ng mga senador, putang ina pare-parehas, walang silbi, stagnant mga yan. Oh, as in, ano lang sila, senator, ginagamit lang talaga nila yung status as senator. Ano lang nila yun, status lang talaga nila yun. Pero, seryoso ba sila sa trabaho nila? Hindi ko naramdaman. So, dyan lang sila sa swing. Dyan lang sila sa swing talaga. So, makikita mo na mukhang nananalo si VP Sara at yung kanyang pag-endorso kay Camille at saka kay Amy, kahit na nagpatalo doon sa mga kandidato ng Duterte, magiging matibay na alyado niya pa rin. So, which is, kung magiging presidente siya sa 2028, senador pa din itong mga to. So, makakatulong pa rin niya. So, napakagaling. Palakpakan natin si VP Sara. Mahusay ang strategy mo. Kumbaga, win-win solution yung ginamit ni VP Sara na pag-endorse dito sa dalawa. Dahil kahit pa paano, somehow, makakatulong ito sa numbers ng impeachment na alam niyang boboto sa pag-acquit sa kanya. So, may additional 2 agad siyang boto. Aside dun sa mga talagang matitibay na supporter niya. So, napakagaling nga. Sabi nga yung pag-strategize dito ni VP Sara. Kalkuladong-kalkulado niya yung, kumbaga nabasa niya yung magiging senaryo ng magiging outcome ng resulta ng eleksyon. Strategy mo. Palagay ko matagal niyong pinag-isipan yan. Palagay ko yung mga taga-Congress na gustong ma-impeach si VP Sara, utangin na ninyo. Wala na. Huwag na kayo umasa. Ngayon pa lang. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Yes, magkasama. bloke yan. O idilagay na natin sa swing. Right, sir. Sino yung Lito Lapid. Lito Lapid, admin. Admin. Yes. Yes. So, ang klaro natin dito as far you two are concerned, 5 ang nasa admin. Oh, yan. So, lumalabas, 5 admins, meron tayong wildcard na 5, tapos meron na tayong 12 na boto. So, kung yan ang pagbabasihan natin, kaya na si VP Sara, absuelto na. Nakaw! Patay! Patay ka ngayon, Romualdez. Pucha yan. Tapos ito si Chis Escudero, mapapatalsik pa to. Mapapalitan to, sigurado si Chis Escudero bilang Senate President. Putragis yan. Pag napalitan si Chis bilang Senate President, pupunta yan dyan sa swing. Mabubuwasan ka pa ng isa. Hayop na yan. De, pero ito, napakagandang nito. Kaya ko itong pinakita para Tama yung sinabi rito ni Boss Dada, si Jesus Escudero. Kapag yan napalitan na maging Senate President, pupunta sa swing yan. Bakit? Kasi re-electionist siya sa 2028. So, kailangan niyang dumikit kay Sara Duterte
para makabalik siya, magkaroon siya ng chance na makabalik sa Senado. Kasi kung pipirmi siya sa admin, walang mangyari sa kanyang malabo siyang manalo. Siyempre gagamitin ni Sara Duterte lahat ng kanyang pamamaraan para may panalo yung sinong itatayo niyang na makakasama niya sa Senado. Pag tumakbo siyang presidente, siyempre, malamang sa malamang, yung 5 admin na boboto o sino man yung boboto dyan sa impeachment na re-electionist sa 2028, lahat yan eekesan niya ni Bibi Sara. Kaya, itong impeachment na medyo malabo na mangyari, medyo malabo na matuloy dahil kung numbers ang pag-uusapan, doon pa lang sa 12 okay na eh. Meron pang 5 nasa namamangka. Sabi mo makakuha ka lang ng 2 diyan. Medyo napakalaking napakalaking puntos na 'yon. So talagang malabo pa sa sabaw ng pusit itong impeachment ni BP Sara. So malabo na rin yung pangarap ni Romualdez na maging presidente at yung pangarap ng mga Marcos na manatili sila sa pwesto. Para ipakita sa inyo na somehow there's a light at the end of the tunnel. Importante lang naman kasi sa atin sa ngayon is kung ano yung kaya nating ipanalo na laban. Sa ngayon, yung impeachment ni VP Sara yung pinaka-importante. Yung si Pangulong Duterte na nasa ICC, inaasikaso na yan ng mga abogado niya. And I hope and pray na as soon as possible, makabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So that is one of our priority pero least na inaasikaso natin ngayon because of the impeachment. No, matapos ang impeachment, kung manalo si VP Sara, yan na tayo. Ang political shift, putang ina niyan. Ang political shift, mga bossing, biglang lalakas yan basta hindi ma-impeach si VP Sara. Putaragis yan. Maniwala kayo, lahat ng mga congressman, lahat yan, parang mga asong ulol yan. Na bubuntot-buntot na naman yan kay VP Sara. Akala mo may hawak si VP Sarang buto. Ganyan na naman ang mangyayari dyan. Biglang mabilis na power shift, mawawalan na ng following etong current administration kasi nga iniisip na nila yung future. Now, gagawin nila lahat para, kasi kung hindi man ma-impeach, alam mo gagawin mga kupal na yan? Tayo na plunder sa ombudsman. Yun naman ang gagawin ng mga yan. Yun talaga, yan talaga gagawin ng mga hayop na yan. Kumbaga, lahat ng gagawin talaga nila para ito si BP Sara, mapigilan nila. At yung power shift as early as now, makuha niya na yung mga supporters, funders, pati yung mga, pati yung influence ng mga nasa Congress, local government, kasi madaming mga PDP nanalo sa LGU eh. So, ayan na. Magsisimula na yan. Magsisimula na si Inday Sara. Sabi ko sa inyo ito yung kung naalala nyo sa mga nakaraan kong vlog na putang ina yung si VP Sara, yung in-embrace na niya yung I will be president someday and I will take your heads. Ito na yun. It's starting now. Napakahusay. It's a calculated move. Kahit papaano, nakasama sa Duterte, pero nakabuti naman sa kanya, ang ultimate goal naman natin hindi naman personal para sa kanya para sa ating lahat. So kung halimbawa ako senador, si Pastor ako po, Apollo Kibuloy ako. Magalit ba ako na hindi ako nanalo? Putya, nakikita ko na lamang si Inday Sara ngayon, magiging masaya na ako. After all, I am pro-Philippines. Mahal kong bayan Pilipinas, ang hindi makakabuti sa Pilipinas kung may impeach si VP Sara. Therefore, kung matalo man ako, pero mananalo si VP Sara sa impeachment niya, okay na ako dun. So, wag niyo muna. Kaya yung mangyayari ngayon dito, yung pinaka mabigat na magiging laban dito ni VP Sara, yung itong first 2 years niya. Dahil dyan talaga gigibain si VP Sara dahil pag nalustan niya yung 2 taon na yan, ito yung talagang tatambakan siya ng kaso. Bakit kamo? Dahil siyempre, kailangan nilang mamili kung saan sila didikit sa pagpasok ng 2028. Kasi kung last minute sila didikit kay Vice President Sara Duterte, medyo baka tablayin sila. Pero kung
first 2 years nila, kailangan nilang gibain at nagiba nila si VP Sara, siyempre, doon sila didikit sa administrasyon dahil nakuha na nila yung gusto nila eh. Diba? Pero kung hindi nila makukuha ang mapatalsik si VP Sara, kailangan first 2 years, mamili na sila. So, ganyan yung magiging dynamic ng politika sa Pilipinas pag itong mga susunod na taon. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.